Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, we have to temporarily say goodbye to Osaka because we are going to where? To the office. Charing. Mukha ba ako mag-office, guys? We are going to Kyoto. So ayan, maraming ways para makapunta sa Kyoto. If for example, ang itinerary nyo Kyoto, Nara, or ganon na mga 2 days, 3 days, you can actually purchase a Kansai Pass, no? West Kansai Pass, para parang unlimited yung inyong mga train rides. But for my itinerary kasi sa Kyoto, hindi siya masyadong feeling ko hindi ko masusulit yung JR West Kansai kasi more on iba yung mga gagawin ko sa Kyoto ngayon. So I'm just gonna commute ng using my iCoca card. So maraming ways para makapunta sa Kyoto. You can just search, pwede kayong sumakay ng Hankyu line or JR line. But yung hotel ko kasi ngayon is malapit siya sa Hankyu line. So mag-Hankyu ako instead of JR. So tara guys, commute na tayo and let's just say goodbye Osaka. I'll see you in 3 days. Babalik naman tayo dito guys after 3 days. So tara, let's go. Guys, since it's too early, ang check out ko kasi sa hotel is 10. So ngayon is 10:30 pa lang. I decided na mag-quick na lang brunch dito sa Sukiya, di ba? Parang nung isang araw pa ako nag-crave ng Sukiya. So mag-brunch na lang muna tayo kasi 1 hour lang naman yung biyahe pa Kyoto. Para pagdating natin sa Kyoto, medyo malapit na mag-check-in, no? At hindi na tayo masyado mag-antay ng matagal. So dito sa may Dotonbori, merong Sukiya dito, nakita ko kagabi. So ayan, kain muna tayo dito. Yung guys, sa street lang na to, yun yung Starbucks doon, no? Kaya hindi yata makikita. Pero itong green na to, yan yung Starbucks. So yung street lang na to, idiretso nyo lang doon hanggang dulo. Merong Sukiya dyan sa may left side. Found it guys, medyo nasa may malapit nga lang siya sa may dulo. Yan, Sukiya, let's go. So you made it to Sukiya, no? So pag magti-take out lang kayo, meron silang mga take out doon, gano'n. Pero pag magda-dine in kayo, upo lang kayo and then may makikita kayo mga ganito. Kasi dati nagkamali na ako dito eh. Nag-take out ako, dapat pala dito order ka. New order. Ang na-try ko dito is yung kanilang cheese. Ito yung na-try ko sa Tokyo. Magta-try po tayo ng kakaiba naman para for a change lang. So guys, yung pinili ko is yung pa rin, yung cheese. Masarapan kasi ako nito, super sarap. 650 yen or mga magkano yun? 260 pesos. Tapos mag-a-add lang ako ng miso soup plus egg, 150 or mga 60 pesos. Okay. Yan na guys. Cheese gyudon. Ayan, gyudon na may cheese. Tapos nag-order lang ako ng extra miso soup and egg. 650 plus 150. So 800 yen. Sobrang na to. Sulit na to guys pag magja-Japan kayo. Please mag-Sukiya kayo. Nagmamakaawa ko mag-Sukiya kayo dahil ang sarap ng Sukiya guys. I swear. And guys, let's go. Let's eat. Mag-mic na ako kasi madaming tao. Nahiya ako maglakas ng boses. Halang sarap. Hey guys, tikman natin. Ayan. Meron kasi isang parang mozzarella cheese tas beef. So, lagyan sa kanin. Sarap. Sarap guys. Kahit walang cheese yung beef, itong beef na lang. Oh my god. Perfect for the cold weather yung miso soup. Ay, sorry. Bawal pala yung gawin. I'm so sorry na. May raw na egg. Ilalagay ko na lang dito siguro. So yun guys, magabiyahe na tayo papuntang Kyoto, no? So again, kung feeling nyo marami kayong gagawin for 1 to 2 days na gusto nyo sulitin,
I recommend mag-purchase kayo ng West Kansai Pass para yung transportation nyo is mako-cover na. But ako, magdi-DIY lang ako this time. I'm gonna use my iCoca card. Ito. Meron pa tong mga around 5,000 yen. So mga roughly 2,000 pesos siguro. I think enough pa naman to para makapunta ako ng Kyoto at makabalik ng Osaka and stuff like that. So siguro kayo, you can also do that if gusto nyo DIY na lang, no. So ayan, nag-search ako paano makapunta sa aking hotel. Magre-recommend naman si Google na yan, di ba? Marami siyang mga routes recommendation. So pwede kayo mag JR lines and then Hankyu line nga. But I think mag-Hankyu line ako kasi ang hotel ko is 4-minute walk lang from the Hankyu station, Umiya station ng Hankyu line. So doon na lang ako para konting walk na lang. Tsaka 2 sakay lang. Pag nag-JR lines kasi ako, 3 sakay. Like dito sa subway sa city, Midosoji yung red line from Namba, nasa Namba ako. Pupuntang Umeda, tapos lalipat ng JR, tapos may isa pang train. So doon na lang tayo sa Hankyu line kasi 2 lang. So from Namba, pupunta tayo ng okay. Yan, parang ganito yung route ko. Red line, no, from Namba pupunta ako dito sa Nishinakajima station. Tapos magwo-walk lang ako ng hello. You wanna say hi? May tumitingin na bata. Hi. What's your name? Len Miropa. Lin? Len. Lane? Okay, nice to meet you. Thank you. Bye-bye. Thank you. May bata na tingin ng tingin sa akin habang nagsasalita. Kaya sabi ko, do you wanna say hi? So, ayan. Pag nakalipat tayo ng red line, mag-walk lang ako ng 3 minutes. Tas ayan na yan. Hankyu line na yan. Minamakita Station to Umiya Station. And then from Umiya Station, mag-walk lang tayo ng 4 minutes going to Hop In. I'm not sure kung mabavlog ko pa siya ng maayos, guys, kasi ang dami ko kasing maleta. But sige, itatry ko, pero baka hindi na masyadong detailed. But basically, ganun lang naman yung thought, no, na parang magre-red line tayo and then Hankyu line. And then Hankyu line, Kyoto na tayo, ganun. And sabi ni Google, ang travel time is 1 hour and 16 minutes. So medyo matagal-tagal, kaya let's go. Ayan guys, our favorite line dito sa Osaka, Midosoji line, no? Yung red line. Yan lagi yung madalas natin sasakyan. So tara, mag-red line tayo. IC card. Ito may QR yan, no? Kapag naka-QR kayo, yung parang Osaka Pass. Ayan, nag-IC card na lang tayo. And then, ayan, makikita nyo naman yan. Ito, Namba, nasa Namba area tayo. Hindi yan. Tinoji, nagpunta tayo kahapon, no? Ang pupuntahan natin, ito, Namba is Nishinakajima. Ito. M14. So, from Namba, Shinsaibashi, yan. N14, so, ang arrow dito. Pag nagko-commute kayo dito sa Japan, tapos di ba minsan hindi nyo ma-memorize yung name ng pupuntahan nyo, yung kaya ngayon, Nikishajima, gano'n, nahihirapan ako. Meron namang mga corresponding na letter and number, no? M14. Minsan tandaan nyo na lang yung M14 kasi makikita nyo naman yan sa mga train, yung mga nagbiblink-blink, di ba, kung nasang station, na makikita mo doon, M14. O kaya sa mga station, may mga nakasulat naman yan, M14. So doon tayo bababa sa M14. Let's go. So guys, mula sa red line, yung favorite natin na Midosoji red line, no? So bumaba ako sa M14. Ay, may train. Tapos, naglakad lang ako ng mga 2 to 3 minutes papunta dito sa Hankyu Minamikata Station. Ayan, no? Hankyu Minamikata Station. Tapos, ayan, may nakasulat na naman dito na, ayan, may nakasulat naman dyan na for Kyoto, Kawaramachi. Tapos the other side, ayun, for Kobe naman. Kung magko-Kobe kayo, dun kayo sa kabilang side, ha? At wait lang guys, kasi may train na dadaan. Amazing. Saan man kagaling? Tumunog kasi may train station dito. Wait lang, antayin lang natin yung train. Ayan na. Amazing.
Ayun na ba yung train na dapat sasakyan ko? Inuna ko pa mag-selfie bago sumakay, no? Loka. Sa next train na lang tayo, guys. Sa next train na lang tayo, ha? Kasi mahirap naman kung habulin pa natin yun. Medyo mabilis yung train. So yun, guys. Nandito na tayo sa Hankyu line. Dito papuntang Kyoto. Doon yung kaharap ay ano, mga papuntang Kobe yan, ha? Baka magkabaliktad kayo. So, basahin nyo muna kung saan papunta. Yan guys, dumating na agad yung train. Ang bilis, may train agad. ただいま到着の電車は各駅停車北千里行きです。この電車は淡路で各駅停車高槻市行きに連絡します。ご乗車の際、足元にご注意ください。 Guys, parang free seating lang naman 各 dito. 駅停車北千里行きです。 Pasok tayo. Ayan. Marami namang upuan. 扉が閉まります。ご注意ください。 And guys, we're here. 17 stops. So medyo matagal-tagal pa na. Ilang minutes. Mga less than an hour naman yung biyahe. But 17 stops. Update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa Omiya Station. Kasi nandun malapit yung hotel ko. Hi guys, we arrived na here sa Kyoto. Sa Hankyu Omiya Station. So dyan ako nag-exit, no? Hankyu Omiya Station. Tapos dire-diretso lang, mga 2 to 3 minutes. Ayan, 3-minute walk lang based kay Google. 190 meter. Andyan na yung ating hotel. Hop in Kyoto. Let's go guys. Actually, nakapag-check-in na ako dito sa Hop in Kyoto nung kasama ko yung mga other content creators, no? So, nagpunta kami dito sa Kyoto ng mga ibang content creators dati. Dito rin kami nag-check-in. And then ngayon, dito pa rin ako mag-check-in kasi nga, I like the location. Super lapit lang sa train station. Ilang kembot lang. Tapos, may mga malalapit lang na tourist spot na gusto kong lakarin today. Kasi yung itinerary ko today, maglalakad lang tayo around Kyoto, guys. Pupunta tayo sa Kiyomizu-dera Temple. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon sa Kiyomizu-dera Temple. Tapos walking distance lang siya mula dito sa Hop-in. So sabi ko, go, mag-Hop-in. Ay, ito na ba yata, no? Malapit na. Ah, nakikita ka na. And guys, merong mga pa-yellow ano dito. Ano ba tong mga puno na to? Autumn pa, no? Kahit December na. Okay, convenience store check. Merong malapit na Family Mart. Kasi lagi tayo nagko-convenience store pag gabi. Ayan na, nakikita ko na yung Hop-in. Na guys, Hop-in. That's our hotel. Ayan yung building niya. Papasok tayo. Wala, grabe is nostalgic. Nostalgic kasi nung pinakauna nga namin Kyoto, dito yung pinakaunang hotel namin sa Hop-in. Kyoto. Tapos naalala ko pa kasi dati naka-airport transfer kami, no? Tapos bumaba kami dito. Tapos parang mga content creator. Tapos wow, welcome to Kyoto. Very nostalgic guys. Ito nga yan. Hop-in Kyoto. Yan. Hop-in Kyoto. Nakakamiss. Tara, pasok tayo. Yan. Automatic door ba to? Ay, nakakamiss yan. Diyan, sumigaw-sigaw pa kami dyan ng welcome to Hop-in Kyoto. Di ba? Gumagano'n-gano'n pa kami dyan dati. Check-in lang ako guys, ha? Ay, ito. Ito yung maganda dito kasi may mapa sila. Yan. So, di ba ang daming mga tourist spots na pwede mo puntahan. Ito yung gusto kong puntahan today. Kiyomizu-dera Temple. Hindi pa kasi ako nakakapunta dyan. Yan, Kyoto. Gusto ko rin mag-Gion. Gion ba yan? Magkakalapit lang yan. Yan, mamaya titignan natin yan. So guys, hindi pa daw available yung room kasi 3 PM pa yung check-in. It's currently 2:30, so may 30 minutes pa tayo. Ayun lang naman yung Hop-in, no? That's Hop-in. Ito yung kanyang vicinity. Yan. Tapos may Family Mart lang dito. So, may 30 minutes pa tayo while waiting for the check-in. Family Mart muna tayo. Bili tayo ng mga dessert. My favorite, Ohio milk pudding. As usual, my favorite. Ay, meron pang masarap dito guys na ice cream. Kinain namin dati. Ay, sa 7-Eleven lang yata yun. Let's get some bread.
Anong kakainin natin, guys? Ayan, ang dami mga dessert, di ba? Kaya nakakataba yung Japan eh. Yung akala mo lang pumapayat ka kasi ang dami mong lakad. Pero yung totoo, hindi. Ang dami mo rin kain eh. Marami kang lakad pero marami ka rin kain. So it's a tie. Ayan guys, pancake. Gusto niyo mag-pancake, no? Para masarap din to. Yung mga pancake nila dito. Sige, mag-pancake tayo. And then drinks. Magkape nga tayo. Parang hindi pa ako nagkakape today. Ito may mga iced coffee. Pero parang gusto ko ng mainit na kape. Yung kape kasi sa Family Mart na mainit, di ba na-try natin kahapon? Hindi ko masyadong bet. Sige, mag-ano na lang tayo, mag-iced coffee. Ito may mga iced coffee naman sila dito. Try natin. Ano ba yung kaiba ng mga to? Ah, may milk. Guys, let's go. My favorite, Ohio. Milk pudding, pancake, and then itong coffee. Actually, first time ko lang matatry to. Dutour coffee. Ayan. Let's go. Let's go. Ay. Talingan natin. Mas gusto ko to kasi medyo matamis ng konti. Pero hindi rin siya super tamis. More on milky siya. Milky. Let's try this is the pancake. Tapos alam ko pa, ayan, may konting ano na palaman na siya na butter and jam. Yeah. Ang sarap. Gusto ko yung hindi siya super, alam ko, basically kasi mga dessert or mga pagkain sa Japan, hindi siya masyadong matamis, no? So ito, parang feeling ko, hindi rin siya super tamis. Saktong tamis lang para masarapan ka. Char. So then, hindi masyadong matamis pero creamy. Buti na lang may malapit na Family Mart dito sa hotel ko kasi nga kapag gabi mahilig ako mag-dessert. Kahit hindi naman ako nagugutom. Pag nasa Japan ka, mahihilig ka mag-convenience store kasi ang saya ng convenience. Ang dami mo nakikita mga kakaiba. Favorite ko talaga. Feeling ko hindi naman normal lang yung lasa niya. Pero favorite, yung simplicity niya, nakukuha niya yung puso ko. Nakuha niya yung puso kapag yung creamy niya. Simple lang yung lasa, pero for me, nakuha niya yung loob ko. Creamy. Palaman natin dito. The best combi. Ang okay. Pero ang sarap. Ang sarap ng combination. Sarap. Ayan guys, merong Lawson dito. Katabi lang siya ng Hop-In. Yun guys, nandito na tayo sa loob ng aking hotel sa Hop-In Kyoto, no? I'm so glad kasi ang Kyoto talaga isa sa mga favorite na lugar ko sa Japan. Lalo na kapag gabi, yung maglakad-lakad lang, super laid back. Ang saya guys, like ramdam na ramdam mo yung Japan vibe, yung parang old Japan kapag nandito ka sa Kyoto. Kaya sabi ko, I really want to spend few nights sa Kyoto. And this time, magagawa na natin yan. Dahil nga naka-check-in ako dito sa Hop-In Kyoto. Sige, mag-quick room tour lang ako sa aking room dito. Okay guys, quick room tour tayo. Siyempre, ito yung pintuan. Ayan. Tapos sa gilid lang, meron kang mirror. Pwede kang makapag-fit check. Ayan. And then itong mirror, sliding mirror din siya. Tcharan! So pwede mong ilagay yung luggage mo dyan para hindi siya nakakalat sa labas. Meron kang hanger. You can hang your clothes dyan, of course. And then sa area naman na to, meron kang mini fridge. Ay, bakit yung cellphone ko? And then merong hair dryer, slipper, yan natatakpan lang ng bag ko. Merong initan ng tubig. Yan, meron kang TV dito, of course.
And then, may desk ka dito. Pwede kang mag-work or kumain. Mayroon kang chair. Sa area naman na to, meron kang window. And then, of course, the bed. Ayan yung bed, no? So, I think this is a queen-sized bed. May unan ka naman doon. And then, di ba, malambot. Malambot at makapal. And then, meron kang saksakan. Buti yung saksakan nila, ayan, parang sa Philippines lang din. Tapos may dalawa pang port. So marami kang masasaksak sa, at the same time. Ito naman yung switch sa main, sa desk, tsaka sa entrance. Ayan. Yung design niya parang medyo may pagka, old Japan. May touch siya ng old Japan because of these accents na mga door na pag ganyan. Ay, nasasarap pala to na parang, okay, hindi mo ko pwedeng kausapin pag magkaaway kayo ng jowa mo na saraduhan mo. Charing. And then, dito naman yung toilet and bath. Charan! Bathtub. Siyempre yung shower. Then, meron lang free na shampoo, conditioner, body wash. Meron kang mirror ulit dito. Parang, okay ba yung chulo ko today? Like, wow, fresh! Charan. And then, meron kang sink. And, of course, bowl. Charan! Ito yung favorite natin. Yung parang papinindot mo. Sarap sa feeling. Aminin. Tapos, meron mga pressure. Pwede mo adjust kung gusto mo ng pangmalakasang pressure or gusto mo as a princess type. Ayoko nung masyadong baby. Baby, ayoko kasi na masyadong ma-pressure. Gusto ko yung parang lang, konti lang na. Ganyan, charing. Nagstay ulit ako dito sa Hop in Kyoto kasi nga gusto ko yung location, like ang lapit lang sa train station, tas malapit lang din sa bus station. Mamaya magbabus tayo papunta sa Kiyomisidera. Hindi pala sobrang lapit yung Kiyomisidera. Kailangan pala natin mag-bus guys. Akala ko maglalakad lang, hindi pala. And then, nabook ko ulit ito sa Klook, of course. Kung gusto niyo magstay dito sa Kyoto, you can consider Hop in Kyoto and you can book sa Klook using my discount code Marvin sa Mako Klook. So, ipapakita ko sa inyo. Hop in Kyoto Shijo Omiya. Ayan, di ba? Mga around 2,400 pesos lang per night. Good for 2. Sobrang affordable lang. Budget hotel in Kyoto with nice location. And pag ginamit nyo yung code ko, I think mapapababa nyo pa to. 2,4, baka maging 2,3 na lang to. Na mga around 2,3 plus. So pag dalawa kayo, hindi na sobrang bigat. So yan. And then now, tara na mag-explore tayo. Or, pakita ko sa inyo yung mga amenities sa baba ng hotel. And then labas tayo. Mag-explore na tayo sa ating day 1 here in Kyoto. So yun guys, meron lang dalawang elevator dito sa hotel. So ito yung lobby ng Hop In. Ito yung waiting area. Ay, ito yung favorite ko pala kasi libre yung kape nila. Like, free coffee. Ayan. So pwede ka lang magtimpla-timpla dito ng kape mo. Meron mga coffee makers sila dito. O yan, laking tipid na nito para sa mga mahilig magkape in fairness naman. Tapos yan. Unlimited din yung toiletries. Pwede kang, kung gusto mo mag-bathtub, ayan, lagyan mo ng mga ganyan-ganyan yung bathtub mo. Tapos mag-ala prinsesa ka dun. Okay lang yan. And then pwede kang, may mga body towel, hairbrush, razor, cotton pad, hair tie. Diba? Ang dami. Toothbrush. And then ito, kung gusto mo magpasosyal, ganito ka matulog para nakakamadam, di ba? Nakakayaman-yaman matulog ng ganyan. So, kuha ka lang dito. Free lang naman yan, guys. Dito sa kanilang lobby area. Look. I think meron ditong onsen, no? Example, nag-checkout kayo or hindi pa kayo check-in, you can leave your luggage lang naman dito. Pwede naman mag-iwan ng luggage, guys. And ito nga yung mapa na nakita natin. Akala ko, malapit lang yung Kiyomisidera. Kasi nakita ko na to dati. Nakita ko na to dati pagpunta namin dito. Sabi ko, ay, walking distance lang pala yung Kiyomisidera from Hop In. Kasi nandito siya sa mapa. Hindi pala, guys. Parang pinapakita lang nila dito yung mga possible na pwede mong pasyalan. Like Kyoto Tower, Railway. Ito yung Hop In. Ayan. Tapos yun yung mga tourist spots, although may mga malalapit like Nijo Castle, ganun, na mga walking distance na pwede mong puntahan. Yan guys, so at last makakapag-explore na tayo. It's our day 1 in Kyoto. So ang itinerary natin, magkakatabi lang tong mga to. Una is Kiyomisidera Temple. Pangalawa is Kyoto Tatami Starbucks. Yung parang unique na Starbucks dito sa Kyoto, no? Na hindi siya yung modern ng design, parang old Japan yung design.
And then nakita ko malapit lang din yung Yasaka Shrine, Maruyama Park, and then sa night pupunta tayo sa Gion. Di ba ang ganda kasi maglakad-lakad sa Gion? Dati naglakad-lakad kami doon, tapos parang nabitin ako. Sabi ko, ay pagbabalik ako sa Kyoto, maglalakad-lakad ulit ako dito sa Gion. So, yun yung itinerary natin. Kaso guys, parang umaambon. Umaambon siya guys. Iniisip ko kung magdadala ba ako ng payong or what. Baka kasi biglang umulan eh. No? So guys, nagpalit ako ng bag. Mas malaking bag din yung dinala ko kasi nagdala ko ng payong kasi parang umaambon talaga siya. Grabe naman yung Kyoto, wag ka namang ganyan. Para namang hindi tayo favorite. Parang ako lang ay may favorite sa Kyoto, hindi niya ako favorite. Inuulan ako. So yun guys, pupunta tayo sa Kiyomizu-dera. So magbabus tayo, my gosh. Pinaka-favorite kong gawin sa mga out of the country dyan. Sana hindi tayo maligaw kasi umuulan. But the good thing is, super lapit lang ng bus stop. Di ba ito yung hop-in? Kasi ito lang yung bus, yan lang, isang kanto lang. Yan na yung bus stop, and then nandyan na rin yung mga train station. So sabi dito, Shijo Omiya, magbabas. Ay, ang layo ng lalakarin, wala bang ibang way? Lalo malakas na yung ulan, buti na lang talaga doon, nagdala ko ng payong guys. So, shocks. Sorry, hindi ko nakita yung bike. Dito kasi sa Japan, yung walkway, bike lane din nila minsan, no? So, careful lang. Huwag kayong gumaya sa akin na wala sa ulirat. Dapat lagi kang aware sa surroundings, ha? Shijo Omiya. Ito na ba yun? Ayun yung Kyoto, guys. Iba yung vibe na ginigive ni Kyoto, no? No, iba yung binibigay niyang vibe. Na-enjoy ko naman yung Tokyo tsaka Osaka, no? Ngayon na-enjoy ko yung Osaka, in fairness naman. Pero si Kyoto talaga meron siyang kalma na ibinibigay sa'yo. Parang, kalma. Baby, kalma. Ganon. Kalmado. Kalmado yung kahit naliligaw na ako, pero nasa Kyoto ako, kailangan, kalma ka lang, nasa Kyoto ka. Hindi ka nasa Tokyo na parang, nasa yung station, dapat ganon, kalma lang. Hindi ko mahanap yung bus station, guys, but, you know, kalmado yung lugar, so dapat kalma lang din tayo. Pero medyo naiinis ako ng konti. Kasi hindi ko mahanap. Sabi niya, Shijo Omiya. Ito na yun eh. Shijo Omiya, di ba? Nandyan na ako. Ang gusto niyang mangyari sa akin is tatawid ako doon. There. I gotcha. I saw the bus. Doon. Sige, tatawid tayo. Ayun. Doon yung mga bus na yun sa harap. Ayan. Ayan, may bus stop dyan. Dyan pala sasakay. Ayan guys, may 7-Eleven din dito. So lahat ng mga major convenience store may malapit. 7-Eleven, may Family Mart doon, tsaka Lawson, no? So guys, ito yung route na nire-recommend ni Google, no? Dadaan na pala tayo ng Gion, Gion. Bago tayo makapunta sa Kiyomizu-dera. Pero unahin na natin yung Kiyomizu-dera kasi hanggang alas 6 lang daw kasi yung opening nun. 4 na. So 2 hours na lang, no? So dapat unahin na muna natin siya. And then, pag pauwi na lang, dadaan tayo sa Gion. Dito na ba ako? May pila po ba? Ayan. Tama, dito na ako. So guys, rush hour. Sumakay tayo ng bus 207, city bus. Pero mamaya na lang ako mag-vlog kasi standing kasi dito. Medyo rush hour ngayon, ha? Ayan guys, nakarating na tayo dito sa Kiyomizu-michi. Ano itong pila na to? So, ang binabaan ko is Kiyomizu-michi. Tapos lalakarin natin sa Kiyomizu-dera. Ayan. So, may Google naman guys. Ituturo naman kayo ni Google sa bababaan nyo, no? Maglalakad ba tayo ng mga 10 minutes, no? 12 minutes to Kiyomizu-dera. Ang ating lalakarin ay doon. Mali ako. Babalik tayo. Hi, hello. Sino? Hi, sama kayo sa vlog. Hello. Hi. Sa taga-Pilipinas kayo or dito? Hindi, taga-Pilipinas. Bye-bye. Nice to meet you. Saan kayo pupunta? Osaka na. Osaka na. Ikaw? Kiyomizu-dera. Saan ba yung daan dito? Hindi ko nila alam eh. Ay, hindi ka ba na kayo nagpunta dito? Anong ginawa dito na Family Mart? Hindi. Ha? Ay. Nag-Gion kayo? Okay. Magkikiyomizu-dera lang ako, ha? Bye-bye. So yun guys,
Nalilito rin ako kung saan ako dadaan, pero dito yan. Popular. Ay, pwede dito ako sa loob. Ayan, nalilito ako kung saan ako dadaan, pero didiretso yata, and then didiretso, and then ay, sorry po. Ayan. Didiretso tayo, and then basta doon. Kaya natin to, guys. Lamig. Pero para mas malamig kahapon. Kahapon talaga yung uncomfortable yung lamig. Di ba ganito rin kanipis yung suot ko kahapon? Pero uncomfortable yung lamig talaga. Ngayon, 10 degrees. Pero hindi kasi mahangin. Pag 10 degrees tapos hindi mahangin, kaya naman eh. Pero mahangin kasi kahapon, kaya hindi ko kinakaya. Ayun guys, makikita nyo naman maraming naglalakad. Pag maraming naglalakad, ibig sabihin, tourist spot. Charing. No? So, sundan nyo lang sila. Ay, ang ganda. Nakakadagdag ng confidence kapag marami kayong naglalakad na parang, okay, tama ang dinadaanan ko kasi marami naglalakad dito. Which is true, tama. No, may kakaibang vibe talaga yung Kyoto, guys. Kung ako sa inyo, binubudol ko kayo. Kung ako sa inyo, mag-Kyoto talaga kayo, tapos mag-overnight kayo. Kung hindi nyo kaya ng few nights, kahit overnight lang. Kasi minsan yung gabi na part, yun yung masaya eh. No, dati rin, kaya nainlove ako sa Kyoto kasi nung nag-creator trip kami. Tapos naglakad-lakad kami during the night. Sabi ko, oh my gosh, ang ganda ng Kyoto. Meron talaga siyang kalmang na idudulot, no? Kalma, baby, kalma. Sorry, wala sa tono. Lemonade. Ayan, no, yung mga ganitong, nakukita na ako sa mga ganito lang. Yung mga iskinita ng Kyoto. Love ko yan. Oh, pak. Di ba yung mga ganyan-ganyang eskinita, nai-inlove ako sa ganyan. Bear in mind lang guys, medyo, hindi naman siya sobrang tarik, pero medyo pataas yung papuntang Kiyomizu-dera. Ayan guys, meron ditong hotel na kung gusto niyo dito na kayo mag-check-in, ang ganda. Ayan, Higashiyama Garden. Tapos, it's a prank lang. Sabi ko kanina, hindi masyadong matarik, no? Matarik na pala, guys. Nagsisimula na yung kanyang katarikan. It's giving Baguio level. Ayan, guys. Siguro kung pupunta kayo dito ng summer, parang gwapo yun nasa likod. Kung pupunta kayo dito ng summer, pagpapawisan kayo. Kasi medyo pa ganun siya, pataas, no? So, punta kayo ng mas malamig na panahon para mas ma-appreciate nyo. Feeling ko hihingalin lang kayo pag summer. Tapos sisisihin nyo pa ako, sabihin nyo, sinabi ni Marvin maganda dito, hiningal lang naman tayo. Punta kayo ng malamig na panahon na. Pag mainit na panahon, wala na akong kinalaman dyan kung ano yung experience nyo ha. Ang daming tao. Anong araw ba ngayon? Kasi Friday guys. It's Friday, December 6. So, kung makikita nyo, hey, what's up? YouTube? Yeah, YouTube. Oh, that's all. YouTube. Woo! Hey. Thank you. Thank you, bye-bye. Ay, nakatulog pala ito. Hi! Okay, back to being introvert. Medyo naging extrovert ako dun Extrovert for 5 seconds and then back to being introvert. Okay, so isibang level yung dami ng tao tonight. Hindi ko lang, feeling ko dahil Friday lang. Dami estudyante. Field trip yata or something. Kakalasabi ko lang kanina na yung Kyoto nagbibigay siya ng kalma, no? Biglang naging magulo. Hindi hindi tuloy nagmamatch. Pero may kalma pa rin naman. Marami lang tao. Saka yung mga Japanese, no? Hilig nila, especially the younger Japanese. Ang hilig nilang sumali sa camera, sa vlog. Kaya ito, ang tumitingin. Oh, pogi yan. No, pogi yan tumitingin. Ayan na guys, yung Kiyomizu-dera Temple. Woo! Pero super daming tao. Ba't ganun? Hindi ko na-expect na ganito siya kadaming tao ngayon. Tara, akyat tayo din sa... Ayan guys, may mga red na autumn leaves pa dito. Ay, kala ko bawal dito. Selfie tayo.
Ay, ang ganda. Ala, ang ganda mo naman. Anong sekreto mo? Charing. Charing. Ganda no? Ang ganda ng temple. Huy. Ganda ng weather, 10 degrees guys. Hindi siya super lamig. Malamig pero hindi uncomfortable na lamig. Tapos maglalakad ka dito sa Kimizidera, di ba? Lakas maka, prinsesa. Dapat ano ka lang, very demure ka lang. Wow. I love the palace. Ay, hindi pala. Temple. I love the temple. Sorry. Oh my gosh. This temple is just really built for me. Like, look. Perfection. Ang haggard ko, ba't ganun? Tapos guys, alam nyo ba na itong Kimizidera Temple, famous siya kasi every season, iba-iba yung atake na binibigay niya. Like during cherry blossoms, merong mga cherry blossom flowers. During summer, merong mga... Hi! Hi! Channel? Yeah, YouTube. Super. Yeah, thank you. Marvin Samako. Okay. Yeah. From which country? I'm from the Philippines, but I'm speaking in my local language, so you might not understand though. Okay. Nasaan na ako? Wait lang, nagbabasa kasi ako ng gotcha. Nawala tuloy ako, binabasa ko pa noon para kunyari marami akong alam eh. During cherry blossom, yung mga cherry blossom flowers. During summer, lush greens. Wow! During autumn, colored leaves. And during winter, snowscapes. Wow! That is based on my 5 year of learning this temple. Sorry. Magbabasa lang ako guys kasi wala na ako alam sa temple na to. But, yeah. Hi! Yung mga Japanese guys, parang anong tawag, parang pinagkaitan sila ng camera. As much as possible, pag binakakuha sila ng opportunity to join the vlog, they would join. Or maybe bida-bida lang talaga ako dito kaya gusto nilang sumalin, no? Kasi yung ano ko dito parang lush greens, gumaganda. Charis. Ay, ang ganda dito. Panalo, parang di ba? Pwedeng thumbnail. Lush greens. Ganda dito, guys. Ganda ng temple look. Pero maganda kung may ganyan tayo, no? Goals. Ayun, life is fair naman, 'di ba? Kagaya ako, nagagawa ko mag-travel pero wala magandang picture. Yung iba naman nagagawa mag-travel tapos may magandang picture. Kahit minsan lang mag-travel pero magaganda yung picture kasi merong... So, kumbaga, balance lang naman yung life. Yung mga pagkukulang ng iba, meron yung iba. So, kung feeling mo may mga pagkukulang ka sa life, it's okay. Lahat tayo may mga pagkukulang. Na minsan gusto ko rin namang masuklian na parang... Magdadrama sana ako kasi ang daming tao dito. Sige, next time na lang para makahugot tayo. Dapat kasi yung pinagugutan ng emotion ko like deep. Kasi pag shallow lang siya, hindi lumalabas yung emotion ko. Dapat nahugot ko siya from past experience ba. Ay guys, ang ganda. It's currently 5 p.m. Maaga kasi dumilim kapag winter, no? Ang ganda, guys. Ang OA. Ay, sorry. May nagpipicture pala, sorry. Tawa ako kasi. May nagpipicture pala, tapos bigla akong nag-vlog. Tinabihan ko yung pinipicturean. Tapos sabi ko, ay, sorry. Yung nagpipicture naman, it's okay. Kahit hindi okay, it's okay daw. sorry na. Sorry. Picture tayo dito, guys. Kakapalan ko na yung mukha ko.
kasi magdidilim na. Kung hindi ka magpipicture today, madidiliman ka, B. Pero mas maganda yung lighting dito. Ang giving ng lighting dito. Diba? Hindi lang maganda dyan sa camera ko, pero maganda sa dito sa cellphone ko. Dito medyo madilim na kasi, oh. Ay, maliwanag sa camera pero madilim na sa cellphone. Ba't ganun? Guys, dyan muna kayo ha. Tatanggalin ko muna yung bag ko tapos maghahanap ako na magpipicture sa akin kasi nagdidilim na, wala pa akong picture. So, sayang naman yung in-outfit ko today. Wala akong picture sa suot ko na to buong araw. Kailangan ko na itong ilaban. Wala. Kailangan ko makahanap ng solo traveler na mukhang introvert. Ganun yung target natin. Solo traveler, mukhang introvert, nakasalamin, dapat naka-white t-shirt and na requirement. Yung mukhang mabait ba? Ayun guys, update. Wala pa rin akong picture pero sige, mamasyal muna tayo kasi baka magdilim na dito. Hindi na natin makita yung ibang mga temples. So sige, laban lang tayo. Ayan, naghahanap ako ng yung mga bata kasi no. Hindi ako nahiya magka-picture pag sa mga bata eh. Tsaka medyo mas confident ako pag mga bata. Hindi naman sa ginajudge ko yung mga hindi bata. Mas feeling ko lang kasi mga bata na aesthetic kasi sila. Ako din naman, admitted ako, hindi rin ako magaling mag-picture no. Pero yung mga bata kasi minsan alam nila yung angulo, ganun. So, mas confident ako mag-utos sa kanila. May mga adyuma akong nakikita, yung mga medyo may edad. Kaso baka kasi maging half body lang ako eh. Yung gusto kong ipakita yung outfit ko pero half body lang or kaya lang, yung nakatagilid, nakaganon yung picture. Ayan, ganyan lang ako, charing. Charing, hoy, grabe, judgmental ha. Perfect. Perfect ka, Marvin. Charing, sarap. Hey guys, ang ganda ng sunset. Ang ganda ng sunset. Tapos may city, yung city ng Kyoto. Marami na nagpipicture-picture ng sunset. Sila nasa sunset na ako, wala pa ako dun sa aking sariling picture ba naman ipopost. Ay, bakit may nag-announce na? 5:13 na kasi hanggang alas 6 lang daw kasi dito. No, 5:13 pala pero gabi na oh. Lulubog na yung araw. Sige, ang goal natin makakuha ng picture. Antay-antay tayo dun sa... Saan kaya tayo? Sino kaya picture sa akin? Sabi nila dapat na mag-outfit ka para na sa Japan ka. Pero sayang lang, hindi ko na ROI ang aking outfit. Dito na lang. O diba, ang dilim na. Hindi nyo na nakita. Wala talagang dapat na gano'n ako tripod, no? Okay, anong isi-silver lining natin sa walang picture? Silver lining, wala tayong ipopost. Pag wala tayong ipopost, hindi masasayang oras natin. Kasi pag magpo-post ka, minsan, sinicheck mo na, ay, okay ba yung post ko? Okay, marami bang nag-like? Ay, hindi yata ganun kaganda. Pag hindi ka nag-post, wala kang problema sa buhay. Oh my gosh, that's a good silver lining. I love it. Sige, wala tayong picture para wala tayong problema sa buhay. So guys, I'm just walking around na lang naman dito sa Kiyomizu-dera Temple. And then, palobat na yung camera ko. Ang dami na ba nating na vlog pala today? Pag naglolobat na yung camera ko, ibig sabihin, parang isang vlog na yun. Malapit na mag-isang oras yun. So, ibig sabihin, I have to cut the vlog muna for now. No? Kasi ang dami ko pang gagawin. Magigiyon pa ako. May kung ano-ano pa akong gagawin. But, yung camera ko is low-bat na. So, i-charge ko muna siya. And then, siguro maglalakad-lakad lang ako dito ng mga few minutes or 1 hour hanggang ma-charge yung camera ko. And then, continue tayo pag-explore ng Kyoto na. Kyoto at night. No? So, maraming salamat again. Ang saya ng Kyoto no unang kakarating lang natin sa Kyoto, ang warm na ng mga taong nakikilala natin sa paligid, yung mga bagets na yung naging extrovert ako bigla, no? Ang saya. Parang hindi pa rin ako nagsisisi na ang Kyoto talaga ay isa sa pinaka-paborito kong lugar sa Japan. At mas nadadagdagan pa yung pagka-paborito ka sa kanya dahil sa mga taong very warm, no? Although maganda na yung lugar, like ang may kalma talaga siyang binibigay, plus the people pa, no? So, ayun, favorite ko na talaga yung Kyoto. Tas hindi tumuloy yung ulan. Di ba kanina uulan sana siya, tapos sabi ko, Kyoto, favorite kita.
Narinig niya yata. Okay, we're vibing. Charing. So I think guys, I have to end the vlog for now. Maraming salamat agad sa pagsama sa akin. Traveling from Osaka to Kyoto, to hotel, to tour ng ating budget hotel, hanggang sa papunta dito sa Kiyomizadera Temple. Maraming salamat. Wala nang ilaw. Nasaan yung tamang ilaw? And I'll see you again on the next one. Bye-bye!